Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Nagsimula na ang World Cup 2025 na ginaganap po ngayon sa Goa, India. At ang nakaharap ng ating pambato na si Grandmaster Denden or Daniel Kison ay si Super Grandmaster Grebnev ng Russia. Ayan, Game 1 po, ano kaya nangyari? Ang kulay po ng ating pambato ay black pieces, white naman si Grebnev. Dito po, first to make 1.5. Halimbawa, kung manalo si Denden, tabla na lang ang next na kailangan niya para ma-knockout niya si Grebnev. So, i-analyze po natin yung unang bungad na nagkapi sa kang laban, Game 1 pa lang mga kamatsas. At bago natin simulan ang ating analysis, ay sagutan muna natin yung ating puzzle na iniwan sa ating last upload. Congratulations po sa mga nakakita ng brilliant sacrifice. Bishop takes F3, tapos magpupush. Itretyon tore, kakapturin po yun. Check. Queen check. Ayun. So hanggang dito na lamang dahil pangitang-pangita na po na talagang winning quality up dito ang black. Ayan. Okay po. At punta tayo ngayon sa ating next puzzle. Ito naman po ang iiwan ko sa inyong puzzle for today's video. Pang November 1 natin. Black to play mga kamatsas. Ano kaya dito ang... Tingin ko parang simple lang pero pakicheck nyo na lang. Lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section down below. Nakapin din po ang link ng puzzle na ito. Isang click nyo lang, diretso na kayo sa site. Sa mga wala pa pong account, free lang ang paggawa dito. Gawa na po kayo ng Internet Chess Club account. Okay. Ayan. At open na rin po ang registration ng ating second edition ng Kamatsas Friday Night. Ongoing po ang pumapasok uli, no? Subukan nyo po mga kamatsas, pang training games ito, online tournament. Meron tayong prizes dito. Madali lang po mag-register. Ang link ay nasa comment section below lamang din. Nakapin po. Okay. Ang ginawa dito ni Grebnev, nag-E4. Nag-C5 si Denden, si Cillian ang pinasok at ayun no, ang tira ng inyong lingkod. Ang Hyper Accelerated Dragon, tumira naman ng delayed alapin dito si Grebnev, Bishop G7, D4, Capture, and D6. Ayun, dito po may pinagkaiba kami ni Denden. Kung inyo pong laging napapanood ang aking laro na ina-upload sa Facebook page Kamatsas, D5 ang palagi kong ginagawa dito mga kamatsas. Okay, by the way, ito pong recording na ito ay ginagawa ko ngayong alas 2 na ng madaling araw. Kasi maaga po kaming aalis mamaya, alas 5. Kaya halos walang tulog, pasensya na po, pero kailangan kong gawin para may mai-report po ako mga kamatsas. Okay po? So, pagpasensyahan na. Medyo pagod. O, nag-D6 dito si Denden and H3 para walang Bishop G4. Tama po yung H3 no kasi sinusundutan ng Bishop yan dyan, kakapturin yung Knight, hanggang sa ma-pressure ang puti sa D4 tapos susundan ng Knight C6. Kaya napakainam ng realization ni Grebnev na tumira ng H3 at nag-Knight F6 threat ang Pawn E4, Knight C3 depensa at nag-castling, Bishop E2 at nag-Knight C6, Bishop E3. Yun nga lang po talagang sa version na ito, parang ang hirap huminga. Pagka ako black dito, ang hirap ng galawan kasi po buong buo ang sentro dito ng puti. Nag-E6, ayun, medyo nakiramdam muna si Denden, no? Pwedeng magdi-D5 siya, ayan, pakiramdaman muna, kumbaga parang waiting lang din, baka mamaya mag-D5 ang puti, nag-castling, at nag-H6, at yan ang lumalabas na novelty ng labanang ito, no? Ang palagian pong ginagawa dito ayon sa database ay A6. Okay, yan pala, no? Pero nag-H6, pag-iingat, prophylactic lang para sa square G5, at nag-Rook C1, develop lang, King H7, ayun, para maagang hindi na matempohan ng Queen D2 na matitreat yung pawn sa H6. Ayan, nag-King H7 pero hindi po nagustuhan ng computer engine. Ang gusto ng computer dito ay B6. Talaga? Para ma-develop na yung bishop sa B7. O pwede rin po Knight E7 at A6. Yan ang mga pagpipilian base po sa computer engine. O pero balik tayo sa ginawang King H7. Maagang pag-iingat sa H6 at nag-Queen A4. Queen A4. Okay. Angat lang pero ang nakikita kong pakay talaga dito, yung tore ilalagay po sa D1 para develop ng maganda. Grabe, napakainam ng mga developments ng puti, ano? At dito nag-A6 para mamaya pwedeng timingan ng B5 pero kailangan mag-Bishop D7 muna.
Rook D1, eto na. Knight E7, umiwas na po para anytime lumanding ng B5 mamaya, walang hanging na knight sa C6 at nag-queen A3, yun lang. So, yun nga po, no? Hanggat buo ang ngipin ng sentro ng puti dito, parang ang hirap ng galawan ng black. Parang ipit mga kamatsas. So, queen A3, pressure lang at nag-knight E8. Maagang pagdepensa sa D6. Baka mamaya din kasi, ang natatanaw ko dito mga kamatsas, yung paparating na E5. Yan din na nakakailang dyan. Baka mamaya ma-E5an eh. O diba, may pamwersa na gano'n. Baka kainin, tapos mauopen yung D file, mga gano'n. Pero ini-5 pa rin. Knight F5. Okay, sumundot doon. May threat sa Bishop E3. Okay, pero teka muna mga kamatsas, no? Pasensya na po. Ako mismo may tanong. Kung magdi-D5 ba, kung isara na lang, magda Knight A4 dito. Kumbaga parang ang sikip ng black talaga, no? Tapos yun, kukontrolin nga itong B6 square, etc. mga kamatsas. Ang ganda pa ng C-file. Parang nililinkis pa unti-unti sa posisyonan si Denden, ano? O, nag-Knight F5, sundot, threat sa bishop, at nag-bishop F4. Syempre po, hindi basta-basta pwedeng ibigay ng ganun-ganun lang. Nako, baka masira ang pawn structure. Bishop F4, at nag-D5. Ayun, sinarado na, napilitan na. Kasi talagang hindi po pwedeng capturein yon. Very helping sa puti eh. Mabubuksan ng D file. At kung hahayaan naman na parang dyan lang ang pawn, baka tirahan naman ng D5. Imagine niyo, talagang magkakabasag-basag ang gitna. Kaya kailangan, tingin ko, force move na yung D5 para at least sarado. Bishop D3. Ayan, para handa ng capturein yung knight. At nag-knight E7. Queen B3. Queen B3. Gaganon ba? Gaganon? Knight C6, nag-knight A4 na nga. Ayan, talagang grabe. Medyo masama yung development ng bishop, no? Barado. Kung ako, parang gusto kong i-F6. Yun nga lang, pag in-F6 ko, baka mamaya may mga tama naman sa, baka tamaan sa G6 eh. O, balik tayo. Knight A5, tinret ang queen. Queen B4 pa, islug-islug lang, oh. B5, threat ang knight, pasok, and knight C4. Okay, knight C4. Ano ba threat? Queen C3, parang andali lang kasi parang mabi-B3 lang eh, no? Parang mapapa-atras yung knight. Oh, grabe ang labanan nila, mga kamatsas. Gutuman ito, tiyagaan talaga. Islug-islugan. Oh, 10 minutes na lang kay Denden, 38 minutes pa kay Grebnev. At nag-A5, B3 na nga pinaalis, B4, Queen C2, Knight A3, and Queen E2. Yun nga lang po mga kamatsas, medyo nakapwesto nga ang knight, yun nga lang nasa gilid at papaano pa magagamit yung knight. Misplaced po sa gilid. Hindi naman makawala. Ano ang function ngayon? Kailangan maka A4 yun nga lang, may knight. O tingnan natin. Bishop D7, ayan. Gustong pilitin ni Denden na mag-A4 siya at imagine niyo po magkaroon ng exchange dyan, at least yung knight suportado lalo ng tore. O, gumanito, nag-H4, ayan na nga. Ito na po yung nakakailang na paparating na H5 para palambutin yung G6. Grabe, medyo mahirap. Knight C7, ayan, para i-rescue yung knight, pwede nang gumanon. Pag nakabalik kasi, pwede na mag-knight C3. O para ma-rescue kasi talagang misplace eh. Kinain na yung bishop, kain, at nag-H5. Ayan na nga po. So, ito na ang kontirya. Ang nakikita ko pa ditong delikado, itong knight H4, mga kamatsas, mga ganun, ano? Yan pa ang nakikita kong delikado, yung didiinan talaga yung pawn G6. Napaking G8 na lang po, no? Kasi kung kakainin, kain, at least meron pa ring threat sa bishop. So, hindi pa basta-basta mapapabagsak yung pawn G6. Pero kinuwin E3 lang. Yan ang malupites na tira. Napakatindi po ng tirang ito. Kasi threat yun, no? Pamunit na kagad sa king side, mga kamatsas, yun ang masakit. O di, ang ginawa dito, Genie 5. O, yun nga lang po. Talagang wala eh. Talagang, dito talagang nangangamoy na kung kayo ang nasa puti, parang ano bang ipangka-capture? Bishop o knight? O di ba? Pero saktong-sakto po yung timpla na ginawa ni Grebnev. Knight takes G5. Brilliant sacrifice. Ang ganda ng sacrifice, no? Capture.
Parang tumahimik lang pero napakaingay po ng pwedeng gawin dito ng puti. May H6, may Bishop F6, ang daming paparating na Rook C8. Teka muna mga kamatyas, ayan may tanong na naman ako, no? Pasensya na po kayo. Paano kung i-F6? Basagi na kagad. Capturein, capture, ay oo, capturein lang pala. Tapos pag-check kasi dito may Queen G7 pero ito gagawin, no? Aray ko. Tangay rin pala yung Knight sa C7. Fatal. Wala na rin pala. Losing, hindi pwede palang gumanon, ano? So, ginawa dito Rook FC8, H6, ayan na nga po. Bishop H8, H7 check, King F8, and last shot, Bishop F6. Talagang totally wala na po. Kasi pag kinapture pa ito, kakapturein lang eh. Walang solution, may ipapromote. Ayun, kung di naman kakapturein, ito na rin ang paparating. May mga check-check, kain ito. Ayun po. So naunahan si Denden, naunahan tayo mga kamatyas, pero wag tayong mawalan ng tuluyan ng pag-asa dahil meron pang second game mga kamatyas. Magpuputi naman si GM Denden, baka naman makabawi, hahantong pa sa mga tiebreaker games mga kamatyas. Maidagdag na rin natin mga kamatyas ang brilliant game na naganap dito sa round number 1. At talagang nakabalatay na ang news na to sa chess.com na ito yung napili nilang spectacular game talaga na naganap, no? Between Super Grandmaster Salim Saleh ng UAE and versus Japanese International Master Thantu Tran. Ayan, okay. Nag-E4 dito si Tran. C5 si Salim, Knight F3, D6, D4. Okay, Open Sicilian at ang legendary Sicilian Najdorf. Nag-H3, ayan, ito yung tinatawag na Adams attack variation. Bihirang gamitin ito, no? Usually Bishop E3, English, yung Bishop C4, Sosin, F3, yan ang natural, Bishop G5. Pero itong H3, Adams variation kung tawagin. Nag-E6, G4, yan na, Adams attack nga eh. Bishop G2, Bishop E7, pero grabe. Malakeres attack ang ginawa dito ni Tran. Mainit ang ulo, no? Kumbaga maagang umaatake. At nag-Bishop to G2, Knight C6. May karga ng preparasyon mga kamatyas. Paano ko po nasabing may karga? What if capturing yung pawn G5? May queen na, tipong na 1 pawn daw ng puti. Ano karga niyan? Ito po gagawin, no? Boom! May Knight takes E6 na nakahanda. Pag hindi ka ready dito, nako, mamalik mata ka, bigla ka na lang. O pag kinain, may check doon. Aray ko, sabay ganun, no? Pogi ang ano dito. Gwaping na gwaping ang position dito ng puti kasi weak ang D6, magkakasling, tapos bishop pair pa. O ayan, mga kamatyas. So balik po tayo, no? Sa ginawa na Knight C6 lang at nag-H4 para pagtibayin na yung G5. Nag-castling. B3, ayan, para ilalagay yung bishop dito, i-develop sa ganyan. Pero para sa akin po, parang nakakatakot ito. Masyadong delay na, no? Bishop E3 lang talaga ang normal dito. Pero ito kasing B3, kumbaga parang ang logic, kaya mo namang i-develop ang bishop, bakit kailangan dito sa B2? O, ayan. Nag-Rook E8, Bishop B2, Bishop F8, Queen D2, Knight takes D4. So, bookline pa po ito. And then B5, castling. Okay, kasi dito alanganin na, nakalutang na yung mga pawns dyan. Bishop B7 at nag-King B1. Ayun, pagtira po ng Bishop B7, King B1 ang novelty. Dahil ang nakarecord pa ay, ano tira? F4. Yan pa yung nakarecord. Pero King B1, parang prophylactic lang naman, iwas lang sa C-file. So okay, logical pa rin. Rook C8, ayan na. And then nag-F4, Queen B6. Siyempre, pagka black pieces, ma-queen to queen ng maaga na healthy, sign na po yun ng pagka-equal. Okay? Kaya gustong umatake ni Tran. Kaya nga niya pinorma yung mga pawns niya. Atakador siya eh. Queen D2, Knight C5, at nag-F5. Tingnan nyo po kung gaano kabombahan ang gusto mangyari ng puti. B4 at Knight A4 para mag-gain ng tempo. Otherwise po,
Kung aalis lang ang knight ng ganun-ganun lang, may capture sa e4 eh. Pangit, no? Knight a4, kain-kain, and then bishop c6. Ayun, para kainin yung pawn, pero wala nang pakialam dito si Tran. Bomba, boom! Sabay ng bomba. Kinapture, capture, bishop takes a4, rook c1. Ayun, para i-threat yung pawn sa c2. At kinapture na po, and sinabayan pa ng bomba sa h5. Kitang-kita naman po, ganda ng ginawa, oh. Laki ng evaluation bar, oh. O, kinapture. Kasi kung di po kakapturein, wala, kakapturein lang eh. Delikado. Obligado, rook takes, and then rook c3. Ayan. Dito unang humanga ang mga tagapanood sa laban na to. Kasi ang purpose po ng rook c3 para, syempre, matakpan yung diagonal. Kahit papaano, factor pa rin yan na lalanding ng atake later on sa black king. So, binarahan. At hindi pwedeng basta-basta capturein kasi magkakaroon po ng pamatchas. Mamamatchas ang puti. Kaya nag-queen g5, ayun, sumablay po. Dito ang accurate move daw ay bishop h3. Yan ang accurate move. O, para hindi makagalaw yung tore, makaganon, ano, kasi bitin yung pawn e6. Yun nga lang, parang ang hirap isipin nito. Parang gusto ko laging mag-rook h1 dito, yun nga lang kasi kailangan isaalang-alang din yung hanging kapag ka umalis yung tore sa c2. Hanging eh. O, nag-queen g5, queen e3, hinamon ng queen to queen. Okay, pero ang accurate po ay kainin na pala to. Pero equal lang pag kinain. Oh, equal lang yan. Oh. Siyempre, gustong manalo din ng black eh. So, queen e3, queen h4, ayan na. Ang threat dito, kitang-kita po, check, palalabasin yung king ni Salim hanggang sa maatake ng maatake. May rook f1 na paparating, etc. Ayan na. Pero dito mga kamatsas, grabe sa game na ito. Sunod-sunod. Brilliant move. Ngayon lang ako nakakita sunod-sunod na brilliant. Talagang perfect, 100% accurate talaga. Ano kaya yung una na yon? Pakiguess nyo po. Yung unang brilliant move sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Bishop takes c2. King a1. Bakit po? Kasi kapag kinapture yan, kakapturing lang po yan eh. O, capture, and then, daming tira. May rook c8, may queen e2, pero queen e2 ang pinakamalakas. Oo. Halimbawa, kasi kung dito kasi, magro-rook c8 lang eh. Unahin muna natin dito. Pag nag-king b1, may queen d3, check. Naku po. Pag nag-king a1, queen d1, imagine niyo harang, kakainin ng matchas. Pag dito naman, may check doon. Okay na tayo? Pagka naman naging b3, queen d1 check, talagang palulutangin. O pag kinain ito, d5 check. Takbo, queen d2 check. Takbo ulit, queen b4 check. Kuyog ang nangyari. O pag gumanon, bishop c5 check. Ayun. Matchas. Grabe, no? Grabe, nakakatakot talaga pagka yung king ay naglalakbay na. So, kaya dito, napaking a1 na lang si Tran. And another brilliant move, bishop d3. Hindi pwedeng capturein ng bishop, bitin ng tore. Nag-rook e1 na lang. Another brilliant move. Tinan nyo, sunod-sunod ano. Pakain yung queen, harapan, pero hindi pwedeng kainin. Nag-rook h8 check na lang, bad move pa. Ang accurate move daw ay queen h1. Bakit pinapa-queen h1? Ito po kasi, no? Para pag kinain itong queen, walang check sa ilalim. May check kasi. Yun ang purpose ng queen h1 eh. O may check, kain, ganon, and then rook b1, matchas. Yan ang saklapisyos dyan. Okay, balik tayo mga kamatsas, ano? Kaya dito ang ginawa, nag-rook h8 at nag-king f7, kinapture na, kinapture lang ng tore. So hindi nga makapture kasi may check, matchas, di ba? Queen h5 checking e7, check ulit, king d7 hanggang sa makatakbo. And then nag-queen h1. And dito po mga kamatsas, huling bitaw na tira sa ayaw at sa gusto ng puti mapaparesign. Sige po, i-guess nyo ulit sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Boom, rook c1. Kaya brilliant tong laban na to eh. Nagustuhan ng marami eh. Pag kinain po kasi, may ganun. Matchas.
Matchas, lupit. Ang lupit ng laban, ano? Yan ang mga laban na gusto ko mangyari. Talagang yung mga bitaw, brilliant moves eh. O yan, so ito po, no, dinagdag ko lang kasi talagang maganda eh. Pinagmamalaki ng chess.com na yan daw ang pinakanapili nilang matinding laban eh. Per round yata, mayroong matinding lalabas na laban eh. Ayan, so abangan po natin mga kamatsas, especially ang magiging second round game ng ating kababayang si Grandmaster Daniel Quezon. Sana makabawi pa siya at para humantong pa sa tiebreaker games. Ayan, maraming salamat po. Muli po, habol na po kayo sa ating second edition. Open na po, no, ang link nasa comment section below, ang ating Kamatsas Friday Nights. And then maibalita ko lang din, this coming November 8, ang face-to-face 17th edition Federated Rapid Tournament naman natin na gaganapin po sa Nomo, Bacoor, Cavite. Ayan, sa Nomo Vista Mall. So magkita-kita po tayo doon mga kamatsas. Di man po kayo makalaro pero pwede tayo magkita ng mukhaan. Pwedeng-pwede kayong manood doon. Ayan, and then bukas na rin po ang start ng ASEAN Plus na gaganapin po sa Osamis. Ayan, shout out kay Governor Henry S. Waminal and sa kanyang masipag na talagang chess coordinator, Engineer Ray Orbistondo. Ayan, shout out po sa inyo at dahil sa inyo ay talagang nagiging masagana ang chess sa Pilipinas kagaya ng ganitong international tournament. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.